Hindi po natin mapipigilan ang Vice Presidente kung gusto niya pong magkaroon ng world tour. Ikinumpara ni Castro ang performance ng Vice kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakikita ng tao kung sino talaga ang nagtatrabaho. Nakikita ng tao kung sino yung may puso para sa taong bayan, para umangat ang buhay ng mga Pilipino. Appreciate nila kung sino talaga yung nagtatrabaho at sino lang yung nagbabakasyon. Pag magsasaliksik tayo sa Google at tatanungin natin kung ilan ang kabuuang mga biyahe ng Marcos administration, tumigil na ang mga mainstream media na magpahayag kung ilan ang kabuuan. Pero makikita natin sa Wikipedia meron siyang total na 31 trips sa 21 countries. Meron siyang isang visit sa Belgium, Cambodia, China, Czech Republic, Germany, Italy, Laos, Saudi Arabia, Switzerland, Thailand, UAE, UK, Vatican City, and Vietnam. May dalawa siyang visits sa Australia, Brunei at Malaysia. Meron siyang isang visit sa Japan, 4 na visits sa Indonesia at Singapore, at 5 visits sa US. Pwera pa dyan yung kanyang secret trip sa Singapore dahil pala manonood ng Grand Prix. Samantalang si VP Sara Duterte naman ay meron siyang 5 foreign trips: Japan, Brunei, Singapore, South Korea, at Malaysia. Yung mga pagpunta ni VP Sara sa the Netherlands noong Marso, sa Doha, Qatar noong Mayo, sa Malaysia noong Hunyo, Melbourne, Australia, Hunyo rin, at South Korea nitong Hulyo. Lahat ng ito ay kanyang personal trip, ibig sabihin, sarili niyang gastos at hindi pera ng taong bayan. Ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Kung hindi sila bobo, maiintindihan nila yung ginagawa ko 4 trillion pesos daw ang investments na naipapasok sa total na trips ni Marcos Jr. Mabot na sa mahigit 4 na trilyong piso ang halaga ng investments na nakuha mula sa foreign trips ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Paano nangyari yun kung sinasabi naman ng taong bayan wala silang nakikita at nararamdaman? Of travel, in all honesty, that's an old trope. Presidents always come back saying there are all these investment pledges, but again, those are just pledges. They didn't materialize because of the trip. They materialized for a whole host of other reasons in the build-up to the trip. So I think it's very much overstating the investment pledge claims. And secondly, the World Economic Forum is not a venue to gather pledges. It's a talk shop of business leaders, of political leaders. It's not a state visit. There are no formal meetings with economic partners. So even if he does come back with a claim of so much investment, that's probably going to be in the interest of justifying the Maharlika Wealth Fund more than anything else. Again, that is going to be a made-up number. Only 9 out of the 130 investment pledges made during President Marcos's foreign trips have been realized so far. Meanwhile, sa Office of the Vice President naman, kahit wala si VP Sara sa bansa, patuloy pa rin ang operasyon ng pagtulong mula sa opisina ng Vice President. Patuloy pa rin natin nakikitang nagtatrabaho ang opisina ng Vice President. Samantala, itong si President Marcos Jr. aalis na naman at pupunta ng India. Kasabay nito ay magiging tamad na rin ang kanyang mga tauhan. Sa administrasyong ito, applicable ang kasabihang, when the cat is away, the mouse will play. Kaya, bago kayo pumuna sa Vice President, tingnan nyo muna kung nagtatrabaho nga ba talaga ang inyong Pangulo. Galing siyang Amerika, bumiyahe papunta doon, pagkalayo-layo, pagbalik, 1% lang ang bawas sa diskwento sa taripa. Yun ba ang tinatawag na nagtatrabaho? Inutulang pala siya ni President Trump. Samantalang ang Indonesia, hindi man lang umalis ng kanilang bansa. Pero kalahati ang diskwento. Kung titingnan natin, napakagastador talaga ng Marcos na ito. Nung panahon ni Duterte, last 2021, ang kanyang gastos lang 36.8 million pesos. Samantalang itong si Marcos Jr., nito lamang kalahating 2022, 403 million pesos. Noong 2023,
umabot ng 893 million pesos. Aba, taon-taon umaakyat. Noong 2024, 1.4 billion peso at 1 billion nitong 2025. Ang tanong ngayon, sino ngayon ang talagang nagwo-world tour na walang kakwenta-kwenta at hindi naman nagmaterialize ang sinasabi at pinangakong investments? Budol?